Tagumpay nga po mga idol ang Minnesota Timberwolves na maipanalo ang Game 3 matapos nilang matambakan ng OKC Thunder 143-101 na pinangunahan ni Anthony Edwards na merong 30 points, 9 rebounds, Julius Randle na merong 24 points. Pero hindi lang naman silang dalawa ang nag-blow out sa OKC since halos lahat nagkaroon ng mainit na shooting na rason bakit simula umpisa hanggang sa pagtatapos hindi na nila pinaporma pa ang Thunder. Kaya dahil dito nagawa nilang maibaba sa 1-2 ang serye. Pero pagkatapos ng Game 3 marami ang nagtaka bakit bigla nga pong nag-iba ang ihip ng serye dahil kung ang kanilang unang dalawang laro hindi sila nakakasabay, bigla nga silang naghalimaw at na-outplayed ang Thunder at ayon sa insider, personal nga pong tinawagan ni Anthony Edwards si LeBron James para humingi ng advice paano nila mapipigilan at mapapabagal ang opensa na Shai Gilgeous-Alexander. Nagawa na rin naman itong ma-outplayed noon ng Lakers ang Thunder kaya ginaya lamang ng Wolves ang ginawang approach nito noon para lamang manalo sila sa Game 3 kung saan pinipilit nga nilang i-double team dito si SGA at gawing passer at hindi si scorer para makuha ng Wolves ang rhythm sa buong game. Samantala, base nga po sa source ngayon, susubukan ng front office ng Boston Celtics na magbawas ng bayarin sa lineup. Kung inyong matatandaan, maraming contract extension ang ibinigay ng Celtics sa kanilang mga player which is hindi na-afford ng prangkisa ngayon. Kaya upang mabawasan ang bayarin, plano nga po nilang mag-trade ng ilan sa mga key player. Kabilang dyan sina Kristaps Porzingis at maging si Jrue Holiday upang magkaroon ng sapat na cap space para makagawa ng ilang mga pagbabago sa lineup. And speaking of Jrue Holiday, isa sa mga teams na interesado sa kanya ay ang Sacramento Kings na nangangailangan ng isang legit defensive guard na kayang dumepensa, gumawa ng plays sa kanilang mga star player. Meron rin namang sapat na asset ngayon ng Kings kaya hindi na nga po magiging mahirap sa kanilang makipagnegosasyon sa Boston Celtics. Sa kabilang banda, kagaya ng naibalita ko sa inyo, imbes na hikayatin ng Golden State ang kanilang batang player na si Jonathan Kumingang manatili sa team, gumagawa pa ang kanilang head coach ng paraan para tuluyan itong umalis sa lineup matapos niyang sabihin na hindi talaga ito fit kasama si Jimmy Butler at Stephen Curry. Sa madaling salita, kahit man bumalik siya sa Golden State, hindi pa rin naman mabibigyan dito ng sapat na minuto at maaari nga pong mabangko na naman ito. Bukod kay Coach Steve Kerr, pinipilit rin naman ni Draymond Green si Jonathan Kuminga na kunin ang oportunidad na makalipat sa ibang team na magbibigay sa kanya ng pagkakataong maipakita ang full potential at para maging isang ganap na superstar. Ayon sa naging pahayag nito sa interview, sinabi nga nito na malaki ang kanyang paniniwala na meron pang i-improve si Kuminga. Sa madaling salita, gusto nga talaga ni Draymond Green na umalis ito sa Golden State Warriors sa lalong madaling panahon ngayong off-season kapag naging isa na itong ganap na unrestricted free agent ngayong off-season. Well, anong masasabi nyo dito mga idol?